Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Annalyn at for today's video, isi-share ko sa inyo ang aking mga naging exams sa 3 days na pag-training sa OWA. So yun nga, yung naging exams ko, lahat kami yun, kasi number 60 kasi ako, yung layo nang sa akin. Yung mga nauna, mas madali lang yung sa kanila, mas madali lang. Yung i-memorize mo yung numbers 1 to 10. Tapos, yung date, yung sa months na November, yun lang yung inaano talaga ni Ma'am On yung months ng November. Lahat yun, lahat kami na doon sa OWA, sa batch ko lahat kami, 65 kami, lahat na iba't ibang agency yun. At lahat yun, tinanong niya about sa date, sa month ng November. Pagkatapos, oras, yung oras ng 11:11. Yun, 11:11, tatandaan nyo yun guys, yung date na November, at saka, yung months na November, at saka yung oras na 11:11, kung ano yun sa Cantonese, yun ang i-memorize nyo. Tapos, pababasa niya sa inyo yung sa PM and PM, kung ano yun sa PM, ano yun sa noon, ano yun sa EM. Yun lang naman yung inaano niya. Tapos, yung sa, magtatanong siya ng Monday to Tuesday. Halimbawa, sasabihin niya, ano yung Sunday. Yan. Kasi yung Sunday at saka Monday parehas kasi. Pero, yung sa Sunday is singkiyat. Ganon, mataas yung sa Monday, di ba? Singkiyat. Pero, yung sa sa Sunday, singkiyat. Bababa siya. Yun ang pagkaiba ng meaning nila. So, yun ang naging exam ko. At saka yung sa akin, 2:30 yung tinanong sa akin sa oras Ano yung 2:30 PM in Cantonese? Yun. Ang hirap guys, diba? So, ikaw na bago ka lang, diba? Tatandaan mo yun. Pag-aaralan mo na yung memorize mo talaga. Yun talaga yung pag nagkataon lang naman na kay Ma'am On ka na tapat na teacher sa OWA about sa Cantonese. Kasi, madami daw yan sila guys. Mga tatlong teacher. Pero yung pinakamabait daw yan si Sir Ken. Yung lalaki daw, yung Sir Ken. Bait daw talaga yun. Pero yan si Ma'am On, yun nga, sobrang strict siya sa tono. Tapos yung isa daw, mas strict pa. Grabe. Yung sino ba yun? Si Ma'am Jelay, yung sabi nila. Yung pipiringan ka. Yung pipiringan yung mata mo guys, wala ka talagang makikita. As in, kailangan mo talaga mag-memorize. Kasi yung sa amin, mas mabait pa yung sa amin. Kasi, yun nga, di ba? Wala siyang piring. At saka sa tono, pero mas mahirap din naman kasi tono nga. Kasi sa isang pagkakamali mo sa tono, mali na yung pagbigkas mo, mali na yun guys, yung meaning niya. Yun. Ayun yung pinakamahirap doon. Kasi, kailangan, sakto yung tono mo. Ayun guys, yung naging exam ko, na i-share ko lang sa inyo. Kailangan nyo i-memorize yung 1 to 10 na Cantonese. Yung tono niya, kung paano yon ibigkasin. Guys, diba, sa awa ng Panginoon, grabe yung dasal namin. As in guys, alam mo yun, yung nakapasa kami. Yung nakapasa ako, kasi itatawagin niya. Pagkatapos kayong inisa-isa, tapos malalaman mo naman kasi sa sarili mo. Kasi pag sinabi niyang next, pag pina-next ka na niya, ibig sabihin, hindi ka nakapasa. Pag umuo siya, okay. Pag gumanon siya, next na number na, ibig sabihin nun guys, nakapasa ka. Pero hanggat hindi pa niya kino-confirm na okay, ganyan. Wala guys, uulit-ulitin mo yung exam at uulit-ulitin kanyang tatawagin sa number mo. Hanggat hindi mo talaga minimemorize yun, yung tamang tono ng inaano niya sa yung questions. Yun guys. Tapos, alam mo ba, nung nakapasa na ako, grabe, naiyak ako. Naiyak ako, promise. As in, alam yan ng mga ng mga katabi ko. Umiyak talaga ako, guys. Kasi as in, nakakaiyak. Ayan, maraming nadaan dito. Thank you so much for watching guys. Sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. At sana i-share ko sa inyo. Sana
matutunan kayo, may makuha kayong tips sa about sa pag-aaralan sa OWA trainings about sa Cantonese domestic helper bound to Hong Kong. Ayun guys. Maraming salamat sa panunood at sana wag niyo kalimutang i-subscribe ako para marami pa kayong mapapanood na i-upload ko about sa mga tips and experience ko sa pag-a-apply sa bansang Hong Kong as domestic helper. Yan. Thank you so much. Bye.